What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba or ano yung proper kung paano natin tatanggalin yung ating mga empleyado kapag merong nangyaring problema sa ating negosyo. Alright, bago pa tayo magsimula sa ating vlog na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe para naman po matulungan niyo po ako na ma-reach po yung 100k subscriber after this year 2025. Bago po tayo magsimula, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapa-giveaway po tayo. Alright, so let's go. Kung makita niyo po sa thumbnail, bago niyo po i-click tong video na to, makita niyo po dyan yung picture po namin. Yan po yung last picture namin ng company ko, ng Taraji. Umabot yung point na kailangan kong magtanggal ng empleyado. Sa akin, masakit para sa akin magtanggal ng empleyado. It's very emotional that time. Okay, lahat kami umiyak. Lahat kami umiyak because kapag nawala sila ng trabaho, damay pati pamilya. Masakit, okay, mahirap magnegosyo. Kaya sa mga magsisimula ng negosyo, i-ready nyo yung puso nyo. That's the very emotionally, okay? Because tao na yan. Hindi lang yan parang robot na tatanggalin mo na lang agad-agad. It is case-to-case basis. So that time, sinabi ko yung totoong sitwasyon ng company. Bagamat hindi ko sila partner, hindi ko sila totally partner na shareholder, na bakit pa nila kailangang malaman yung business. Pero na-realize ko kasi na kailangan din nilang makita yung problema ng negosyo para hindi sila mag-isip na bakit ako tinanggal. Para positive pa rin yung kanilang pagkatanggal. So, isa-isa ko silang kinausap o kaya sabay-sabay that time. May mga plano na sila. Ganito, pag kumita ako, para ganito, ganyan. Pero, that's the reality of the business. Merong time na babagsak ang negosyo natin. Papalpak. And that's my experience. Kaya kung magsisimula ka sa negosyo, i-ready natin yung sarili natin. Dapat nakaposition tayo na pwede tayong bumagsak. That time, pabagsak na, hindi ko na kayang magpasahod, okay? Hindi na kaya. Kaya yung decision na ginawa ko that time, as my stand, as entrepreneur, para walang masaktan, para hindi sila mag-isip in everything, tinanggal ko silang lahat. Masakit para sa akin. Dahil mahal ko sila. Tinuring ko silang pamilya. May mga negativity ako narinig sa kanila that time, but that's the reality. And dyan ko na-experience na huwag natin ibuhos lahat. Pwede ituring family sila, pero ang life kasi, parang buhay lang yan, namamatay din tayo. Kagaya din yan ng business. Huwag natin masyadong mahalin ang business. Hindi ko sinasabing parang huwag na natin talagang asikusuhin, huwag natin i-maintenance everything. Ang ibig ko lang sabihin, meron dapat yung landfall na pwedeng bumagsak, pwedeng mawala. Kasi baka ma-depress tayo, baka mamatay tayo because of that. Okay? Ang pinopoint ko lang, kailangan natin merong fall down, okay? I-ready natin yung sarili natin, i-prepare natin yung sarili natin. Kaya that time, tinanggal ko mula lahat ng mga empleyado ko. Less expenses, everything. Tinanggal ko lahat ng mga expenses para mabuhay yung negosyo ko. At ako na lang, family ko na lang muna. Pero, at the end, bagsak talaga. Hindi ako nagkamali. Okay? That's my decision. And thank God, because andyan siya. Because alam ko, merong plano ang Panginoon sa akin. Maganda man or pangit, dinadirect tayo sa plano ng Panginoon. Kaya, you need God. Yun lang naman, bago tayo matapos sa ating vlog, meron akong ginawang negosyo reality na libro. Kung gusto pong bumili, makakatulong po sa inyo to, sa mga simula, sa mga may problema.
nakakatulong po ito sa inyo. Okay? Click nyo lang po yung link po sa ating description at i-message nyo lang po ako. Dito muna tayo and salamat po sa inyong panonood. God bless you all and ingat-ingat po tayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. And God's love you. Bye-bye.